Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Sa araw na ito, ang babasahing mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ng unang liham ni Apostol Pedro, 2 kabanata. Alisin sa inyong sarili kung gayon ang lahat ng kasamaan. Wala nang pagsisinungaling o pagkukunwari o paninibugho o nakakainsultong pananalita. Maging tulad ng mga bagong silang na sanggol na laging nauuhaw sa dalisay na gatas na espiritual, upang sa pamamagitan ng pag-inom nito ay lumaki kayo at maligtas. Gaya ng sinasabi ng kasulatan, nalaman ninyo sa inyong sarili kung gaano kabait ang Panginoon. Lumapit sa Panginoon ang batong buhay na itinakwil ng tao bilang walang alaga, ngunit pinili ng Diyos bilang mahalaga. Hali kayo bilang mga batong buhay at gamitin ang inyong sarili sa pagtatayo ng espiritual na templo, kung saan kayo ay maglilingkod bilang mga banal na pare upang mag-alay ng espiritual na katanggap-tanggap na mga hain sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, pumili ako ng isang mahalagang bato na aking inilalagay bilang batong panulok sa Siyon, at sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mabibigo kailanman. Ang batong ito ay may malaking halaga para sa inyo na naniniwala. Ngunit para sa mga hindi naniniwala, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo bilang walang halaga ay naging pinakamahalaga sa lahat. At sinasabi ng isa pang kasulatan, ito ang batong magpapatisod sa mga tao, ang batong magpapabagsak sa kanila. Natisod sila dahil hindi sila naniwala sa salita. Ganyan ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Ngunit kayo ang piniling lahi, ang mga saserdote ng hari, ang banal na bansa, ang sariling bayan ng Diyos na pinili upang ipahayag ang mga kamangha-manghang gawa ng Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang sariling kamangha-manghang liwanag. May isang panahon na hindi kayo bayan ng Diyos, ngunit ngayon kayo ay Kanyang bayan. May isang panahon na hindi ninyo alam ang awa ng Diyos, ngunit ngayon ay natanggap na ninyo ang Kanyang awa. Umaapila ako sa inyo, mga kaibigan ko, bilang mga estranghero at refugee sa mundong ito. Huwag sumuko sa mga hilig ng katawan na laging nakikipagdigma sa kaluluwa. Ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga pagano ay dapat na napakabuti, na kapag inakusahan nila kayo bilang mga gumagawa ng kasamaan, kailangan nilang kilalanin ang inyong mga mabubuting gawa at kaya pupurihin ng Diyos sa araw ng Kanyang pagdating. Para sa kapakanan ng Panginoon ay magpasakop kayo sa bawat awtoridad ng tao, sa emperador na siyang pinakamataas na awtoridad at sa mga gobernador na itinalaga niya upang parusahan ang mga gumagawa ng masama at purihin ang mga gumagawa ng mabuti. Sapagkat nais ng Diyos na patahimikin ninyo ang walang katuturang usapan ng mga hangal sa pamamagitan ng mabubuting bagay na inyong ginagawa. Mamuhay bilang mga malayang tao, gayunpaman, huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang pagtakpan ang anumang kasamaan, ngunit
mamuhay bilang mga alipin ng Diyos. Igalang ang lahat. Mahalin ang inyong mga kapwa mananampalataya. Magkaroon ng paggalang sa Diyos at igalang ang emperador. Kayong mga alipin ay dapat magpasakop sa inyong mga Panginoon at magpakita sa kanila ng lubos na paggalang, hindi lamang sa mga mabait at makonsiderasyon, kundi maging sa mga malupit. Pagpapalain kayo ng Diyos para dito kung titiisin ninyo ang sakit ng hindi napagsilbihan na pagdurusa dahil mulat kayo sa kanyang kalooban. Para saan ang kredito kung titiisin ninyo ang mga pambubugbog na nararapat sa inyo dahil sa paggawa ng mali? Ngunit kung magtitiis kayo kahit na gumawa kayo ng tama, pagpapalain kayo ng Diyos para dito. Dito kayo tinawag ng Diyos, sapagkat si Kristo mismo ay nagdusa para sa inyo at nag-iwan sa inyo ng halimbawa, upang kayo ay sumunod sa kanyang mga hakbang. Siya ay hindi nakagawa ng kasalanan at walang nakarinig ng kasinungalingan na nagmula sa kanyang mga labi. Nang siya ay ininsulto, hindi siya sumagot ng insulto. Nang siya ay nagdusa, hindi siya nagbanta. Ngunit inilagay ang kanyang pag-asa sa Diyos, ang matuwid na hukom. Si Kristo mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan hanggang sa krus, upang tayo ay mamatay sa kasalanan at mabuhay para sa katuwiran. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo ay gumaling. Kayo ay tulad ng mga tupang naligaw ng landas, ngunit ngayon ay ibinalik kayo upang sumunod sa pastol at tagapag-ingat ng inyong mga kaluluwa. Muli akong bumabati sa inyong lahat. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Ganon din, magandang araw sa inyong lahat. Saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito, mga kabayan, ang isang maikling pagninilay na pinamagatan kong Walang Mas Dakilang Pag-ibig. Bago pa dumating si Jesus, tayo ay mga kaaway ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. At dahil mahal tayo ng dakilang Diyos na lumikha, bago niya pinadala si Jesus, nagpadala siya ng maraming propeta upang balaan tayo sa ating mga pagsuway sa kanyang mga utos at himukin tayo na magbalik loob sa kanya. Sa aklat ni Propeta Jeremias, 35 kabanata, talata 15, sinasabi dito, "Patuloy kong sinugo sa inyo ang lahat ng aking mga lingkod na mga propeta. At sinabi nila sa inyo na talikuran ninyo ang inyong masasamang lakad at gawin ang tama. Binalaan nila kayo na huwag sumamba at maglingkod sa ibang mga Diyos upang makapamuhay kayo sa lupain na ibinigay ko sa inyo at sa inyong mga ninuno. Ngunit hindi ninyo ako pinakinggan o binigyang pansin man ako." Dahil sa ating patuloy na pagsuway at pagtalikod sa dakilang Diyos na lumikha, tayo ay naging kaaway niya. At dahil sa pagmamahal niya sa atin, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Hindi para husgahan tayo, kundi iligtas tayo. Ipinahayag ito ni Apostol Juan sa kanyang ebanghelyo.
ikatlong kabanata, 17 talata. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo upang maging hukom nito, kundi upang maging tagapagligtas nito. Kaya, paano nga tayo ngayon naging kaibigan ng Diyos imbis na kaaway niya? Ito ay dahil sa inihandog ni Jesus ang kanyang buhay nang mamatay siya sa krus bilang hain sa pagtubos ng ating mga kasalanan upang maging kaibigan tayo ng Diyos Ama. Basahin natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Roma, 5 kabanata, 10 talata. Kami ay mga kaaway ng Diyos, ngunit ginawa niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Ngayon na tayo ay mga kaibigan ng Diyos, gaano pa tayo maliligtas sa pamamagitan ng buhay ni Kristo? Kaya, wala nang higit pang pagmamahal sa pagmamahal sa atin ng dakilang Diyos Ama na lumikha sa atin. Bakit? Dahil inihandog ng dakilang Diyos Ama sa langit ang kanyang bugtong na anak. Ipinahayag ito ni Apostol Juan sa kanyang Ebanghelyo, 3 kabanata, 16 na talata. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang bawat sumampalataya sa kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kabayan, alalahanin sana natin tuwina ang payo't paalala sa atin ni Apostol Pedro na ipinahayag niya sa kanyang unang liham, 2 kabanata, mula 1 talata hanggang 3 talata. Alisin sa inyong sarili kung gayon ang lahat ng kasamaan. Wala nang pagsisinungaling o pagkukunwari o paninibugho o nakakainsultong pananalita. Maging tulad ng mga bagong silang na sanggol na laging nauuhaw sa dalisay na gatas na espiritual, upang sa pamamagitan ng pag-inom nito ay lumaki kayo at maligtas. Gaya ng sinasabi ng kasulatan, nalaman ninyo sa inyong sarili kung gaano kabait ang Panginoon. Ngayon, kabayan, naranasan mo na ba ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang alok ng kapatawaran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo? Jesus, ikaw ay buong habag dalisay. Ikaw ay nagtataglay ng walang hanggang pag-ibig. Dalawin mo kami ng iyong kaligtasan, pumasok sa bawat nanginginig na puso. Mga kabayan, ang pagpapala ng presensya ng Espiritu sa ating mga puso ay isang patikim ng mas malalaking pagpapala na ating matatamasa sa pakikipag-isa natin kay Kristo. At tayo ay walang hanggan na kaisa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang yan, kabayan, balang araw, magkakaroon tayo ng higit pa. Tayo ay mabubuhay sa mismong presensya ng Diyos. May kagalakan tayong naghihintay sa pagdating ng araw na iyon, dahil ang ating kinabukasan ay garantisado na. Ikaw, kabayan, bukod sa mga mensaheng ito mula sa mabuting balita ng Panginoon, may iba pa bang mensahe sa mabuting balita ang nagpapayag na may iba pa? Kung meron man, malugod kong pakikinggan kung meron pang iba.
At bago ako tuluyang magpaalam kabayan, iiwan ko sa iyo ang talatang ito mula sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, 15 kabanata, 13 talata. Ang pinakadakilang pag-ibig ng isang tao para sa kanyang mga kaibigan ay ang ibigay ang kanyang buhay para sa kanila. At ganon din ay iiwan ko sa inyo ang makabuluhang siping ito. Sa pagtitiis ng makapangyarihang Diyos Ama sa ating mga kasalanan, ipinakita niya sa atin sa pamamagitan ni Jesus ang kanyang dakilang pag-ibig. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.